Nagsimula ang pelikula kay Trisha kasama ang kanyang asawa na si Truman, na nangangarap ng promotion sa kanyang amo na si Mason. Sinama niya si Mason na boss niya. Ang dalawa ay nakainom. Pinakilala naman ni Truman si Trisha na kaagad nagandahan si Mason sa kanya. Umalis naman si Truman nang may tumawag sa telepono. Habang sina Trisha at Mason ay umupo na, bigla na lang pinasok ni Mason ang kanyang kamay sa hita ni Trisha na kinagulat niya. Sinabihan siya ni Mason na gusto niya lang makipagkaibigan, hindi naman nagustuhan ni Trisha ang kabastusan ni Mason kaya't umalis siya. Sa kusina, tinanong naman siya ni Truman kung ano ang nangyari. Inis naman na sinabi ni Trisha na binastos siya ni Mason. Masaya naman si Mason na naririnig na nag-aaway ang dalawa. Nagmakaawa naman si Truman kay Trisha na magpasibak siya sa kanyang boss, upang ma-promote sa trabaho. Hindi naman makapaniwala si Trisha sa inuutos ni Truman sa kanya. Naiinis siya dahil wala rin siyang magagawa kundi sumunod na lang. Nilapitan ni Truman si Mason at sinabihan na pumayag na si Trisha. Masaya naman si Mason na nilapitan si Trisha, na kaagad niyang sinibak, habang si Truman ay tiningnan lang si Mason na sinibak ang kanyang asawa. Kinabukasan, sa opisina pinakilala naman kay Truman si Alex na may magandang record sa trabaho. Ipinaliwanag ng boss na magtatrabaho na sa kumpanya si Alex, at si Alex ang makakuha ng promotion. Sa nalaman, ay naiinis si Truman na kaagad umalis, na muntikan na niyang masagasaan si Alex. Sa sumunod na araw, maagang nagising si Truman, sinabihan niya si Trisha na pupunta siya ng opisina, sinabihan naman siya ni Trisha na linggo ngayon at wala kang trabaho, ibinalita ni Truman na napunta ang promotion sa iba. Nalungkot naman si Trisha na tiningnan lang si Truman na umalis. Dumating na sa opisina si Truman, na hindi pinansin ang janitor, kinuha niya ang kanyang baril na binaril ang kanyang sarili. Samantala, umiiyak na lang si Trisha nang nalaman na wala na si Truman. Sa sumunod na araw, pumunta si Trisha sa tinatrabahuan ni Truman, tinanong niya ang boss ni Truman kung may magagawa ba siya sa insurance ni Truman, dahil walang naiwan na pera si Truman sa kanya, na marami pang babayaran na utang, wala nang magagawa ang boss sa insurance ni Truman dahil sa policy ng insurance ni Truman, ay bawal ang ginawa niyang pagbaril sa sarili niya. Samantala, nakita naman ni Trisha si Mason na kasama si Alex, naalala ni Trisha ang ginawang pagsibak sa kanya ni Mason kapalit ng promotion ni Truman. Pinapunta naman siya sa opisina ni Truman para kuhain na ang mga gamit na naiwan dahil si Alex na ang gumagamit sa opisina. Sa pagpasok niya ay naalala niya si Truman, naisip niyang gumanti sa kanila dahil kung hindi sa kanila hindi babarilan ni Truman ang kanyang sarili, kumuha siya ng impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Alex at sa kanyang pamilya. Pumunta naman siya sa bahay ni Mason, natuwa naman si Mason nang makita ulit si Trisha na akala niyang makakascore na naman siya sa kanya, kinuha naman ni Trisha ang baril, na pinutukan sa tiyan si Mason na kaagad natamba. Nagsimula naman gumawa ng liham si Trisha na bagsak sa mga subjects ang anak ni Alex, na kailangan ng tutor. Agad binasa ng asawa ni Alex na si Marina ang papel na natanggap, na kailangan ng tutor ni Robbie para pumasa sa mga bagsak niyang subject. Agad na tinawagan si Trisha at hinihiling na siya ang magtuturo sa kanyang anak. Masaya naman si Trisha na nauto niya ang pamilya ni Alex. Kinabukasan, agad na pumunta sa bahay nila Alex si Trisha at pinakilala ang sarili sa kanila, na humaling naman ang binata na si Robbie sa kagandahan ni Trisha. Dumating na rin si Alex na hindi nakilala si Trisha na asawa niya si Truman. Nagsinungaling naman si Trisha na pinaayos ang kanyang apartment kaya't wala siyang matitirahan. Nagsalita naman si Robbie na pwede siya sa kanilang guest house, na kaagad pumayag sina Alex at pinalinas sa kanilang kasambahay. Sa paaralan, nagulat naman si Robbie nang sinundo siya ni Trisha, hindi naman rin siya makapag-aral ng mabuti dahil sa sexing damit niya. Kinagabihan, pumunta naman si Robbie sa guest house upang tingnan si Trisha, ngunit napansin siya ni Trisha na sumisilip habang siya ay nagbibihis. Nilero ni Trisha ang kanyang sarili habang si Robbie ay natatakam na, ngunit natigil siya nang sinite siya ng kasambahay nila. Sinabihan siya na kapag nakita pa siyang sumisilip kay Trisha ay isusumbong na siya sa kanyang ama. Sa sumunod na eksena, umuwi na ang kasambahay, kaya't pumunta sa kwarto ni Ruby si Trisha. Inaakit niya si Ruby at hinalikan,
Pagkatapos ay sinabihan niya ito na kapag may kailangan siya ay kumatok lang sa kanyang kwarto. Nakulangan naman si Ruby sa halik ni Trisha, kaya't kumatok siya sa pinto. Pagkapasok ni Ruby, tinanggal ni Trisha ang kanyang panty at pinahawak ang kanyang talong kay Ruby, at ang dalawa ay nagsimulang magsibakan. Kinabukasan, naiinis si Trisha dahil nilagyan ng kurtina ang bintana niya, sinabihan siya ng kasambahay na para may privacy na siya. Habang nagliligpit ng mga labahing damit ang kasambahay, nagplano si Trisha na mawala ang kasambahay dahil sinisira nito ang kanyang plano na sirain ang pamilya ni Alex. Nilagyan niya ng tali ang hagdan, at kinuha ang bombilya para hindi makita ang paghakbang niya pababa. Pumunta na sa basement ang kasambahay na nagtataka kung bakit walang ilaw. Dahan-dahan siyang bumaba hanggang napatid sa tali na kinahulog niya, at nawalan ng buhay. Nang nakitang wala ng buhay ang kasambahay, agad na binalik ni Trisha ang ilaw at tinanggal ang tali na kaagad umakyat. Dumating na si Ruby na tinatawag ang kasambahay, pumunta siya sa kwarto at nakita si Trisha na niyaya niyang magsibakan. Dumating naman si Marina na hinahanap ang kasambahay, nagulat na lang ito na nakitang nakahandusay na sa basement ang kasambahay. Pinapatahan naman ni Trisha si Marina na sinisisi ang sarili sa aksidente, na inutusan niyang maglaba. Dumating na rin si Alex at niyakap si Marina, habang si Trisha ay nakatingin lang sa kanila na may susunod pang plano. Naglalaro naman ng billiard si Alex nang dumating si Trisha, sinimulan siyang akitin ni Trisha. Umiwas naman si Alex dahil na-stress na siya, dahil matagal na sa kanila ang kasambahay at ngayon ay wala na. Palagi namang umiinom si Marina habang si Alex ay hindi nag-aaral ng mabuti. Lumapit naman si Trisha at sinabihan si Alex na matutulungan siya sa kanyang pagod sa sarili. Pumayag na si Alex sa alok ni Trisha kaya't sinimulan niya na itong sibakin. Samantala, nasa labas naman si Ruby na nakita ang kanyang ama na sinibak si Trisha, galit naman itong umalis. Kinabukasan, ibang gamot naman ang pinapainom ni Trisha kay Martina. Nag-iba ang pakiramdam niya. Sinimulan naman akitin ni Trisha si Martina at nilero ang tahong ni Martina. Pumasok naman si Trisha sa kwarto ni Ruby, at nagsinungaling na pinilit siya ni Alex na magsibakan. Naniwala naman si Ruby sa kanya, at ngayon ay mas lalong ayaw na niya sa kanyang ama. Samantala, may plano na naman si Trisha. Binigay niya ang hikaw kay Marina at nagsinungaling na nakita niya ito sa washing machine. Pinaisip niya na may ibang babae si Alex. Sa sumunod na araw, nagkita naman ang mag-ama. Nagalit si Alex dahil binangga siya ni Ruby. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Dumating naman si Trisha na tumigil ang kanilang away. Kinuha naman ni Trisha ang mga gamot ni Marina. Pinaghahalo niya ito at pinainom kay Marina. Pagkatayo ni Marina ay nahilo siya. Kinagabihan, pinuntahan naman ni Ruby si Trisha para magpaalam dahil pupunta na sa kolehiyo. Bago umalis ay nagsibakan muna sila. Kinabukasan, may naalala si Alex nang makita ang sasakyan ni Trisha. Samantala, umalis na si Ruby papunta sa kolehiyo, at si Trisha ay umalis na rin dahil tapos na ang tutor niya kay Ruby. Kinagabihan, malakas naman ang ulan, may tumatawag kay Marina ngunit walang sumasagot. Pumunta siya sa kusina at may narinig na may tao. Natatarante na si Marina sa mga naririnig. Dumating na rin si Alex. Ngunit nasugatan siya ng akala ni Marina na iba siyang tao. Napagtanto naman ni Marina na gusto siyang mawala ni Trisha. Sinabihan niya si Alex na nasa bahay si Trisha, at gusto siyang saktan. Hindi naman naniwala si Alex na sinabihan lang si Trisha na huwag nang uminom ng gamot niya. Kinabukasan, dumating naman sa bahay si Trisha at pinapainom ang gamot kay Marina. Ngunit alam na ni Marina na may masamang gamot si Trisha na inilagay kaya't tinapon niya ang baso. Nagalit naman si Trisha kaya tinali niya si Marina. Sa opisina habang tinitingnan ni Alex ang kahon, na naiwan na gamit ni Truman, nagulat siya nakita ang larawan ni Truman at Trisha. Pinakita niya ito sa kanyang boss para makumpirma na si Trisha nga ito. Nang sumagot na tama ang boss, agad na umalis si Alex at pumunta sa kanyang bahay. Pagkarating niya nakita niya ang kanyang asawa at si Trisha. Inamin ni Trisha na magaling magsibak ang kanyang anak at asawa. Nagalit naman si Alex kaya tinulak niya sa bintana si Trisha na nahulog. Dumating naman ang mga pulis, ngunit hindi nila natagpuan ang katawan ni Trisha. Kinagabihan,
Tumawag naman si Ruby na nasa apartment na siya, sinabihan naman siya ni Marina na tumawag sa kanya kung merong problema. Sumagot naman na oo si Ruby at nagpaalam. Hindi alam ni na Alex at Marina na magkasama sila ni Trisha, at ang dalawa ay nagsibakan. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.